One, two, three. Wala! Guwapa! Oh, ano pang kinahulat nyo? Wala! First time ko nakakita nito ba, oh. A day in a life sang babae nga isa ka ulay na sandad sa afam pa more. Umpisa na natin yung pinakamagandang araw natin. Nagpunta kami ng Ukay-Ukayan, nag-donate kami ng mga damit doon. Pagkatapos namin mag-donate, pumasok din kami sa Ukay-Ukayan, tsaka nagdala na naman kami ng gamit pa uwi ng bahay. O diba na mga into lang. Pagkatapos noon, naglinis-linis, naghugas ng mga plato, lahat-lahat ng pwede kiskisin. Kiniskis ko na pati yung mga dingding, lahat-lahat ng mga pwede kiskisin sa bahay. Dinalasa ko na. Pagkahapon na naman, nagsundo na naman kami kay ate. Kahirap para talaga mag-vlog na para tagang Tagalog. Kaya nainggit man ako minsan sa mga Tagalog ng mga vlogger, ang gaganda ng kanilang mga boses. Para sila mga anghel na nakalitaw-litaw sa mga panganod. Pero yung akin parang, ay, embot na lang, hindi maintindihan. Gusto ko rin sana maging bait-baitan sa aking vlog. Yung parang ang ganda talaga ng aking boses. Kaso nga lang minsan, I'm very struggling with my words. Hindi ko kasi alam kung ano yung mga sasabihin ko. So tulad ngayon, para akong baliw dito. Galing kami ng tindahan, nagbili-bili kami ng mga kakainin namin kasi pagkain is live sa bahay namin. Huy, tabang mga langit. So today's video, tita, binigyan kami ng aming isang followers dito. Yung mga bahay nila, mga 30 minutes away from town siguro. Nagdaan siya doon sa trabaho ni uncle. Binigyan ako ng kimchi, yung putok-batok. Lahat-lahat ng mga binigay ni tita, mga putok-batok. Gusto yun na talaga ako magpunta ng heaven. Ay, joke lang. Pero trust me, tita, ang sarap ng kimchi. Bagay talaga siya sa aming ulam for tonight's video. So, si ate ang nagbukas. Siya din ang nagtry na magkain nung una. Kasi nga, feeling ko na talaga yan sa atin ngayon. Kahit na medyo nag-struggle siya sa anghang, pinipilit niya talagang patunayan na kumakain na siya ng maanghang. Oh. So, yung dinner namin for tonight is dumplings. So, lahat-lahat ng pwede kong saksakin, inilagay ko dyan, parang ingredients niya. Nilagyan natin ng mga gulay-gulay para hindi madry yung ating karne. Tapos, lahat na hinanakit ko sa buhay dito, kinumo sa karne para maging masarap. Tapos, before mo siya ibalo, tita, itilawan mo muna, baka parat. O, hindi naman pwede na marami-rami kayong gawin dyan. Tapos, binalot mo na lahat, hindi ka nagtisting ng luto. Tapos, kadahat, no? Impas ang dumplings mo. So, dapat, before kayo mag-final ng wrapping, magluto ka ng kaunti lang to taste kung it's better or not. Oh, perfect. Kahirap man pala magbait-baitan sa vlog. Oh. So ngayon, nagbabalot na po kami. Tinulungan po ako ng aking magandang anak. Nag-iisang magandang anak. Ay, dalawa pala yung anak ko na maganda. Gusto ko rin naman sana matapos yung aking pagputos-putos ng aking mga dumplings ng madalian. Kaso nga lang, andyan yung isa kong sabadan na anak na gusto talagang sumali. Pero naisip ko naman, tita, kung lagi ko na lang sinasabi na umalis kayo dito, ako lang dito, para madali matapos, hanggang kailan yan? O darating ang panahon na matanda na ako, wala silang alam sa buhay. So ngayong bata pa sila, tsaka gusto pa nilang matuto, sige, diretso, patuloy lang sa buhay. Turuan sila para paglaki nila, sila na naman na magawa. Ako'y kakain na lamang. So, nagchismisan kami dyan. Tapos, nag-usap-usap kami. Inusap niya ako, inusap ko siya. Hanggang dumating si Uncle. Nag-usapanay kami na tatlo about sa aming buhay-buhay. Napag-usapan namin yung panalo ni Carlos Yolo. Sabi ko sa anak ko, one day, pag maging successful ka na anak, bilhan mo ako ng house in lot. Huwag mo talagang kalimutan ang lahat ng mga sakripisyo ko sa buhay. Sumakit ang mga hawak at mga likod at mga balikawang ko sa iyo. Huwag mo akong kalimutan. Kasi minsan, kahit na may pride ako, supladita, ako naninigaw ako minsan. Pero deep inside, ako pa rin ang nanay mo. Mahal na mahal kita, sabi ko. Ay, nagkapanumboy yan. Pero sa totoo lang bala talaga, tita, kung ikaw naman talaga ay magaling na nanay, maganda ang pagpalaki mo sa mga anak mo, kahit minsan supladita tayo, may mga pride tayo, but along the way, kung talagang pursuso, maganda talaga yung intention mo para sa anak mo, babalik at babalik talaga yan sila, tita, kahit na medyo may mga pagkakamali ka minsan. That's normal kasi tao ka lang din, napapagod ka din, na-stress ka din, may mga anxiety tayo, may mga sakit tayo ng mga balikawang, whatever dyan. So lahat-lahat ng mga problema, nasa salo na natin yan. So minsan, yung ugali
ugali natin sa mga anak natin, lumalabas yung mga masasamang ugali natin ba? Minsan yung mga anak natin nagadumot sa atin, ano ba yung mga dumot sa Tagalog? Oy. Pero kung ikaw naman mabait na anak naman, saka maintindihan mo din yan, whatever it is, mother is a mother, parent is a parent talaga. Pero may mga parents naman din, tita, na walang pakialam sa mga anak nila. So alam nyo na naman yan. Ikaw mismo ng mga bata, alam nyo na talaga from the very beginning kung sino nagsusuporta sa iyo. Pero kung may mga pagkakamali naman sila ng konti, ay patawarin nyo naman din. Kahit tao lang din nagkakamali lang sila. Tapos kayo naman din, mula ng mga bata, kayo marami din kayo mga pagkakamali na ginatuwid din ng mga parents nyo, no? So, ano lang, balance ang buhay. Para hati-hati tayo sa pira, charing. Pero sabi ko sa anak ko, kung kayo one day mag-successful, bilhan nyo si nanay ng bag, ha? Yung maganda, blahaw. Hindi naman puro kayo kail. Pero anyway, nag-enjoy kami sa aming dumplings. Masarap ang binigay ni tita sa amin. Ay, bongga. Thank you very much. So, kumain na kami lahat. Naubos namin yung aming dumplings. Pati kay Lola, binigyan namin doon. Tapos, nag-iwan lang kami ng mga 3 para sa school ni ate bukas. Kasi sabi niya, I'm so proud of my pinutos. O siya kasi ang nagputos ng ibang dumplings dyan. Kaya baunin niyo daw yan bukas. So, kayo mga mama dyan, magbait-baitan kayo minsan. Kayo mga anak, magbait-baitan din kayo, nak. Balance na ang buhay para pag manalo tayo ng 10 million, hati-hati tayong lahat, masaya ang all.